Hello and welcome po dito sa Ask Doc Dex kung saan sasagutin natin ang inyong mga katanungan tungkol sa inyong mga kalusugan. At ngayon, may nagtanong nga dito, babasahin ko na lang at ilalagay natin dito, Doc, bakit kahit nagda-diet na ako, parang nakakaramdam pa rin ako ng parating pagod? Ito na yan, pag-usapan natin. Alright, magandang tanong yan, kapatid, at madalas ko na rin naririnig sa mga clinic natin at sa mga comment section ninyo, nababasa ko yan. Una sa lahat, hindi porket nagda-diet na po tayo, automatic nang magiging masigla agad ang ating pakiramdam. Kung minsan, nagiging baliktad, lalo na kung hindi tama ang ginagawa ninyo. Lalo maaari kayong manghina. Ano nga ba ang dahilan nito? Unang posibleng rason, baka sobra-sobra kang nagbabawas ng pagkain. Tandaan, ang pagkain ay enerhiya. Kapag ka sobrang onti ang kinakain mo, kulang ang enerhiya mo na ipinapasok sa katawan mo. Ang nangyayari dyan, wala kang sapat na calories para suportahan ang pang-araw-araw mong activities. Para kang nagpapatakbo ng kotse na halos walang gasolina. Natural lamang, mapapagod ka. Pangalawa, baka naman mali ang pinipili mong pagkain. Maraming mga fad diets sa ngayon na puro sobrang dami ng kinakain ganito at sobrang naglilimit ng pagkain ganito. Tapos, ang problema, aasahan nila na magkakaroon sila ng sapat na enerhiya. May iba naman na puro matatamis ang kinakain nila at processed foods kasi akala nila okay pa rin basta nagbabawas po ng kanin. Pero ang problema, kapag ka puro asukal ang kinakain, nagkakaroon ng sugar spikes at ng crashes. Ibig sabihin, bigla ang taas ng inyong energy tas biglang babagsak agad. Kahit nagda-diet po kayo, pakiramdam mo po pwedeng drain kapag ganyan ang ginawa ninyo. Pangatlo, baka kulang ka sa micronutrients. Ang ating katawan hindi lamang kinakailangan ng calories, kinakailangan din natin ng tamang vitamins, ng tamang minerals at ng fiber. Kung ang diet mo ay sobrang restrictive, halimbawa puro itlog at karne lamang kinakain mo, maaaring nagkukulang ka na sa vitamin C, o pwede rin sa iba pang mga nutrients na nagdudulot naman ng inyong panghihina at madali kayong mahapo. Marami ding pagkakaiba ang sobrang dami ng pagkain ganito at sobrang dami pagkain ng ganito at marami ding pagkakaiba ang kulang na kulang sa vitamins at minerals dahil kinakailangan yan to release your energy. O ito, isa pang factor, pagtulog. Kapag kulang kayo sa tulog, kahit na gaano kaganda ang diet ninyo, lagi ka pa ring pagod. Sleep is when your body repairs itself. Kapag laging bitin ang tulog ninyo, tumataas ang stress hormones, bumababa ang inyong enerhiya, at mas nagiging mahirap mag-lose ng weight ng tama. Dagdag pa rito, baka sobrang bilis naman ng pagbagsak ng iyong timbang. Nako, marami kasing gusto ng crash diet para maging instant ang kanilang mga resulta. Ang ending o ang nangyayari dito, nawawala hindi lamang ang taba, kundi pati ang iyong muscles. At kapag muscles ang nawala, lalo kang manghihina. At syempre, hindi natin po pwedeng kalimutan ang stress, mga kapatid. Kapag sobra ang inyong stress sa trabaho man yan, sa pamilya o sa personal niyong pamumuhay, kahit kumakain po kayo ng tama, pwede pong ubusin ng stress hormones ang inyong enerhiya. Kaya naman, kung lagi kang pagod kahit ikaw ay nagda-diet, huwag kang agad naniniwala na normal lamang ito. Hindi dapat yan ganyan. Maraming posibleng dahilan at hindi pare-parehong solusyon dahil hindi nga pare-pareho ang pinagmumulan ng problema dahil hindi rin pare-pareho ang bawat isang tao. Kaya naman importante pa rin ang pagpapakonsulta sa inyong mga pinagkakatiwalaang mga doktor. Doon natin malalaman kung kulang ka ba sa nutrients, mali ba ang diet plan mo, o may ibang health condition na dapat tayong i-address. So ang bottom line, hindi lahat ng diet na gumana kay Juan, gagana kay Pedro, at hindi lahat ng diet na ganyan na gumana ay healthy. At hindi lahat ng diet para sa'yo. Ang tamang pagkain ay dapat nagbibigay ng lakas, hindi nangaagaw ng enerhiya. Kung lagi kang pagod, it is time to recheck your plan with a professional. O paano? Sana may natutunan kayo. Paki-share na rin sa inyong mga kaibigan, baka sakaling mas marami pa po tayong matulungan. See you ulit next episode. Ingat.